Ang kaso ni Guy Paul Morin ay ang pangalawang major wrongful conviction na nangyari sa modernong panahon ng Canadian Justice Criminal System. Ang kasong ito ay puno ng mga pagkakamali ng mga tagapagpatupad ng batas, mula sa hindi tamang testimonya ng mga witness hanggang sa maling judgment ng mga pulis. Pati ang mga scientific evidence ay binago upang maidiin si Morin bilang suspect. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa masalimuot na pagkakadiin kay Guy Paul Morin sa pagkawala at pagpaslang sa 9 na taong gulang na si Christine Jessup noong October 3, 1984. Sa araw na ito, bumaba si Christine sa kanyang school bus bandang 3:50 ng hapon at nagtungo sa kanilang mailbox upang kunin ang mga sulat bago pumasok sa loob ng bahay. Walang ibang tao sa bahay nang dumating ang bata. Ang kanyang ama na si Robert Jessup ay nakakulong sa isang Toronto Detention Center sa panahong iyon dahil sa maling paghawak ng pondo. Samantala, ang kanyang ina na si Janet Jessup at ang nakatatandang kapatid na si Kenneth, na 14 na taong gulang noon, ay dumalaw sa kanilang ama sa araw na iyon. Lumabas si Christine at naglakad patungo sa kalapit na grocery store upang bumili ng bubble gum sa pagitan ng 4:00 ng hapon at 4:30 ng hapon. Iyon ang huling pagkakataon na siya ay nakita. Hindi naglaon, dumating sa bahay sina Janet at Kenneth Jessup. Napansin nila ang bag ni Christine na nasa counter ng kusina, ngunit wala ang bata. Nagsimulang tumawag ang ina sa mga kaibigan ng kanyang anak at pati na rin sa mga kapitbahay. Hinanap din niya si Christine sa malapit na parke, ngunit wala siyang nakita doon. Sa pagitan ng 7:00 at 8:00 ng gabi, hindi pa rin natatagpuan si Christine kaya tumawag na ng pulis ang kanyang ina. Agad na naglunsad ng malawakang paghahanap ang York Regional Police para sa batang babae, ngunit nabigo ang lahat. Lumipas ang mga araw, naging mga linggo, at umabot pa sa mga buwan, ngunit hindi pa rin natatagpuan ang nawawalang bata. Noong December 31, 1984, bisperas ng bagong taon, sa wakas ay natagpuan si Christine, ngunit sa kasamaang palad, siya ay wala ng buhay. Lumabas sa investigasyon na siya ay sexual na inabuso at halos hindi na makilala dahil sa dami ng tinamong saksak. Isang magsasaka ang nakakita ng mga punit na damit at ng nade-decompose na bangkay ni Christine sa kanyang bukid. Ang nasabing lugar ay humigit kumulang 50 kilometro ang layo mula sa Queensville, kung saan nakatira ang pamilyang Jessup. May natagpo ang seminal fluid sa underwear ni Christine, ngunit sa panahong iyon ay wala pang paraan upang matukoy ang pinagmulan nito dahil ang paggamit ng DNA testing ay nagsimula lamang noong 1985. Gayunpaman, itinago ng pulisya ang underwear dahil umaasa silang darating ang panahon na maaari itong magamit bilang ebidensya. Mahigpit na minatyagan ng mga investigador ang funeral ni Christine. Mula sa di kalayuan, masinsinan nilang pinag-aralan ang kilos ng mga taong nakiramay. Dahil naniniwala silang ang mga kriminal ay madalas bumibisita malapit sa kanilang mga biktima. Hindi nagtagal ay napagtuunan ng atensyon ng mga pulis si Guy Paul Morin, isang 24 na taong gulang na kapitbahay ng pamilya Jessup. Pakiramdam nila ay akma si Morin sa profile ng pumatay kay Christine. Inilarawan nila ang lalaki bilang isang loner na nakatira pa rin kasama ang kanyang mga magulang. Nagtatrabaho siya sa Interiors International Limited, isang tindahan ng mga furniture. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, nasabi ng ina ni Christine na ang kanilang kapitbahay ay may pagka-weird at hindi nakikipag-interact sa kahit sino sa kanilang pamilya. Ngunit kahit itinuturing nakakaiba ng ilan si Morin, wala siyang kahit anong criminal background. Ang dahilan kung bakit siya tinawag na weird ay dahil mahilig siyang mag-alaga ng mga pokyutan at tumugtog ng mga lumang kanta gamit ang clarinet. Malapit si Morin sa kanyang mga magulang, kaya kahit nasa kanyang 20s, siya ay patuloy pa ding nakatira kasama ang mga ito. Lalong pinaghinalaan ng mga investigador ang binata nang malaman nilang hindi man lang siya lumahok sa paghahanap kay Christine at hindi din dumalo sa libing nito. Noong April 22, 1985,
Ang pinaghihinalaang suspect na si Maureen ay inaresto habang nagmamaneho patungo sana sa banda na kanyang kinabibilangan. Siya ay kinasuhan ng first-degree murder at hindi pinayagang makapagpiyansa. Hinalughog ng mga pulis ang kanilang bahay sa loob ng halos 12 oras upang humanap ng ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa pagkamatay ni Christine, ngunit wala silang natagpuan. Sa unang paglilitis kay Maureen noong January 1986, inilarawan siya ng mga investigador bilang isang taong may pagnanasa umano kay Christine. Kasama sa mga ebidensyang iniharap laban sa kanya ang isang hibla ng buhok na natagpuan sa kwintas ng bata na sinasabing tumugma kay Maureen. Ginamit din laban sa kanya ang mga microscopic na hibla ng damit na natagpuan sa kanyang kotse upang iugnay siya sa namatay na bata. Isang technician mula sa Ontario Centre of Forensic Sciences ang nagpatotoo na ang pulang hibla na nakita sa kotse ni Maureen ay maaaring nagmula sa sweater na suot ni Christine. Bukod dito, habang nakakulong si Maureen, nagpresenta ang pulisya ng 2 preso na nagsabing narinig umano nila si Maureen na umamin sa pagpatay kay Christine. Nagpakita din ang prosekusyon ng testimonya mula sa isang undercover na pulis na gumugol ng 4 na araw sa loob ng kulungan upang subukang hikayatin si Maureen na umamin. Sa depensa ni Maureen, sinabi niyang siya ay umuwi sa kanilang bahay bandang alas 5:30 ng hapon noong araw ng krimen upang maghapunan. Ayon sa kanya, wala siyang sapat na oras upang dukutin si Christine, sexual na abusuhin, patayin, at itapon ang bangkay sa layong 50 kilometro. Gayunpaman, iginiit ng mga awtoridad na sapat ang kanyang tinatawag na window of opportunity. Batay sa time card ni Maureen, siya ay nag-time out sa trabaho ng 3:32 p.m. Sinabi rin niyang dumaan siya sa grocery store upang mamili at nakarating sa bahay bandang alas 5:30 ng hapon. Kalaunan ay kumain siya ng hapunan kasama ang kanyang pamilya. Ang mga investigador ay lubos na nakatuon kay Maureen at hindi na halos binigyang pansin ang iba pang posibleng suspek. Ang matinding pressure mula sa publiko upang maresolba ang kaso ay nagbunga ng hindi magandang kinahinatnan. Ito ay humantong sa maling paghahatid at paghawak ng mahahalagang impormasyon dahil nabigo ang mga investigador na panatilihin ang sapat na emotional distance mula sa pamilyang Jessop. Malaya silang nakikipag-usap sa pamilya ni Christine tungkol sa mga suspek at iba pang sensitibong aspeto ng kaso. Sa investigasyon, hinikayat ng mga opisyal ang ina at kapatid ni Christine na baguhin ang kanilang mga pahayag. Upang makumbinsi ang korte na may sapat na panahon si Maureen na dukutin at patayin si Christine, binago ng mga Jessop ang kanilang kwento at sinabi nilang alas 4:30 ng hapon sila nakarating sa bahay. Ipinalabas din nila na si Maureen ay maaaring nakarating sa kanilang lugar bandang alas 4:15 ng hapon mula sa trabaho. Sa panayam sa isang kaibigan ni Christine, sinabi niyang may napag-usapan silang magkita sa parke. Naghintay ang kaibigan mula bandang alas 4 ng hapon hanggang alas 4:30 ng hapon, ngunit hindi dumating si Christine. Ang impormasyong ito ay hindi binigyang pansin ng mga investigador at patuloy pa rin nilang ninais na idiin si Maureen sa kaso. Kung sa pagitan pa lamang ng alas 4 ng hapon at alas 4:30 ay nawawala na si Christine, malabong magkaroon ng pagkakataon si Maureen na dukutin siya, lalo't dumating siya sa kanilang bahay bandang alas 5:30. Sa paglilitis, kinuwestiyon ng abogado ni Maureen ang kredibilidad ng 2 presong. Nagsabing narinig umano nila ang pag-amin ni Maureen sa loob ng kulungan. Ibinunyag niya na ang mga pulis ay nag-alok ng pagbabawas ng sentensya sa mga bilanggo kapalit ng kanilang testimonya laban kay Maureen. Ang ilang ebidensyang natagpuan sa crime scene, tulad ng balat ng sigarilyo, ay nawala at pinaniniwala ang itinapon kahit nakilala si Maureen bilang isang taong hindi naninigarilyo. Ang mga record ng investigador ay muling isinulat upang dagdagan ng mga salitang magdidiin kay Maureen. Naniniwala ang abogado ni Guy Paul Morin na mahina at hindi matibay ang mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon at malinaw na may layuning idiin lamang ang kanyang kliyente. Walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Maureen sa pagkawala at pagpaslang kay Christine Jessop.
puro circumstantial evidence, magkakasalungat na testimonya ng mga eksperto, at mga palagay na nakabatay sa hinala ng pulisya. Sa paniniwalang makatutulong ito sa depensa, iginiit ng abogado ang posibilidad na may dinaranas na mental illness si Maureen. Dahil dito, nagpresenta ang depensa ng isang psychiatrist na nagpatotoo na si Maureen ay may schizophrenia at batay sa limitadong pagsusuri, posibleng siya ang gumawa ng krimen. Sa halip na makatulong, ang estratehiyang ito ay naging kontrobersyal at kalaunan ay pinuna dahil tila sinira nito ang prinsipyo ng presumption of innocence at lalo pang nagbigay ng dahilan upang pagdudahan si Maureen. Sa kabila nito, mabilis na nakita ng hurado ang mga butas sa kaso ng prosekusyon. Nabigo itong patunayan ang motibo, paraan, at direktang ugnayan ni Maureen sa krimen. Lumitaw din ang bias at tunnel vision ng mga investigador na maagang tumutok kay Maureen at iniayon ang ebidensya sa kanilang teorya. Matapos ang deliberasyon na tumagal ng wala pang isang araw, napagkasunduan ng hurado na may malinaw na reasonable doubt. Dahil dito, si Guy Paul Maureen ay napawalang sala noong February 7, 1986. Hindi dahil sa perpektong depensa, kundi dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang kanilang kaso ng lampas sa makatwirang pagdududa. Ang hatol ay mariing tinutulan at tinuligsan ng pamilyang Jessop, ng mga kapulisan, at ng news media. Si Maureen ay bumalik sa kanyang mga dating libangan, kabilang ang pag-aalaga ng mga pukyutan. Gayunpaman, patuloy siyang nababalisa dahil naniniwala siyang hindi pa tapos ang kanyang kaso hanggat hindi natutukoy ang tunay na salarin. Alam niyang hanggat hindi napapatunayan kung sino ang gumawa ng krimen, mananatiling nakakabit sa kanyang pangalan ang paratang ng child molestation at murder. Matapos ang halos 4 na buwan mula sa huling hearing, nag-appeal ang kapulisan sa desisyon sa Korte Suprema ng Canada noong June 5, 1987. Binaligtad ng korte ang pagpapawalang sala kay Maureen at iniutos ang isang panibagong paglilitis. Ang appeal ni Maureen laban sa desisyong ito ay ibinasura ng Korte Suprema noong November 17, 1988. Makalipas ang halos isang taon, nagsimula ang muling paglilitis ng kaso noong May 28, 1990. Nauna sa paglilitis ang halos 10 buwan ng mga legal na motion at aplikasyon na isinagawa ng bagong pangkat ng depensa ni Maureen. Ibinunyag ng bagong abogado ni Maureen ang maraming police reports na hindi kailanman naihayag sa mga naunang pagdinig sa korte. Kabilang sa mga isiniwalat ay ang ebidensya tungkol sa mga hibla ng damit na natagpuan sa sasakyan ni Maureen. Sa investigasyon, napag-alaman na ang mga residente sa neighborhood ni Maureen at Christine ay gumagamit ng iisang laundromat, kaya may malaking posibilidad na nagkahalo-halo ang mga fibers ng damit. Isa pa sa mga nabunyag na ulat ay ang pag-amin ng kapatid ni Christine na si Kenneth tungkol sa kanyang pakikipagtalik sa nakababatang kapatid. Kasabwat umano ni Kenneth ang 2 pa niyang kaibigan sa nasabing kahalayan. 5 taong gulang pa lamang si Christine nang magsimula ito at sinabing nagpatuloy hanggang sa siya ay 7 taong gulang. Dahil dito, napabilang din si Kenneth sa mga posibleng suspek. Ginamit ang pag-aming ito bilang bahagi ng depensa sa muling paglilitis ng kaso. Ayon sa abogado ni Maureen, masyadong nakatuon ang mga investigador sa isang taong itinuturing nilang weird at nabigong siyasatin ang iba pang posibleng suspek. Matapos ang 9 na buwang pagtalakay at pagsusuri ng mga ebidensya, ginulat ng hurado ang marami ng hatulan si Maureen ng first-degree murder sa pagpatay kay Christine noong July 30, 1992. Siya ay hinatulan ng life imprisonment. Sa kabila nito, hindi lahat ay naniwalang may kakayahan si Maureen na gumawa ng ganoong karumal-dumal na krimen. Isang organisasyon ang nabuo upang tulungan siyang mapawalang sala. Ang grupong ito ay tinawag na Justice for Guy Paul Maureen Committee. Ang pangunahing layunin ng grupo ay tulungan si Maureen na umapila sa kanyang conviction at mag-apply para sa release on bail. Naging matagumpay ang pagsisikap ni Maureen at ng committee
dahil sa kabila ng kanyang hatol sa pagpatay, sa isang pambihirang pagkakataon ay pinayagan siyang magpiyansa noong February 9, 1993. Sa ikatlong appeal ni Morin, muling sinubukan ng kanyang pangkat na kumuha ng DNA mula sa crime scene. Sa pagkakataong ito, gamit ang modern technology, nakuha ng mga scientists sa isang laboratory sa Boston ang resulta ng DNA testing. Lumabas na ang DNA na nakuha mula sa katawan ni Christine ay hindi tumugma sa DNA ni Morin. Dahil dito, si Guy Paul Morin ay epektibong inalis bilang pangunahing suspek sa krimen. Noong January 23, 1995, humingi ng formal na tawad ang isang prosecutor kay Morin. Ang Ontario government naman ay naglunsad ng investigasyon sa miscarriage of justice at nagrekomenda ng mga sistematikong pagbabago. Isang retiradong hukom sa Quebec ang nagrekomenda na bayaran ang pamilya ni Morin ng 1.25 million Canadian dollars dahil sa maling akusasyon at pumayag ang probinsya. Noong 1998, matapos maimbestigahan at maialis ang halos 300 potensyal na suspek dahil sa DNA results, hindi pa rin natagpuan ng awtoridad ang tunay na responsable sa krimen. Dahil dito, sumuko sila at itinigil ang investigasyon. Bilang resulta, ang kaso ng pagpatay kay Christine ay naging cold case. Matapos ang paghatol kay Morin, nagkahiwa-hiwalay ang pamilya Jessop. Sina Bob at Janet Jessop ay nag-divorce at ibinenta ang kanilang bahay sa Queensville. Lumipat si Kenneth Jessop malapit sa Niagara Falls at nagtrabaho bilang isang disc jockey. Gumawa rin siya ng website na tinawag niyang Justice for Christine Jessop. Sa bisa ng DNA, naialis si Kenneth bilang isa sa mga suspek sa pagpatay sa kanyang kapatid dahil hindi nagtugma ang kanyang DNA sa DNA na nakuha mula sa underwear ni Christine. Ginamit ni Morin ang kompensasyon upang makabili ng lupain na may farmhouse sa hilaga ng Toronto. Di nagtagal, pinakasalan niya ang isang miyembro ng support team na tumulong upang siya ay mapawalang sala. Nagkaroon ang mag-asawa ng 2 anak na lalaki. Nakakuha si Morin ng certification bilang isang piano tuner at nagbukas ng maliit na negosyo na pinangalanang Paul's Handiworks. Kalaunan, nakakuha rin siya ng full-time na trabaho sa Toronto's Pearson Airport bilang maintenance worker. Sa paglipas ng mga taon, iniwasan ni Morin ang pagsasalita sa media o anumang public appearance. Makalipas ang maraming taon, nanatiling malaking katanungan. Kung hindi si Morin ang pumatay kay Christine, sino nga ba? Noong October 9, 2020, halos 36 na taon matapos ang krimen, kinilala ng pulisya sa pamamagitan ng DNA analysis ang taong nagmamay-ari ng semen na natagpuan sa underwear ni Christine. Ipinaliwanag ng pulisya na ang isang sample ng DNA mula sa katawan ni Christine ay ipinadala muli sa isang laboratory sa US at nakakuha ng resulta na nagturo kay Calvin Hoover. Ngunit sino nga ba si Calvin Hoover at ano ang kanyang kaugnayan sa pamilya ni Christine? Si Calvin Hoover ay 28 taong gulang noong panahong namatay si Christine at naninirahan malapit sa bahay ng biktima kasama ang kanyang asawa. Ang pamilya ni Hoover at pamilya ni Christine ay malimit na nagkakasama at may pagkakataon na naging babysitter ang asawa ni Hoover para kina Christine at Kenneth. Nasabi sa isang interview na napaisip si Kenneth noong panahon ng investigasyon dahil ilang buwan matapos ang krimen ay umalis sa lugar ang pamilya Hoover. Hindi na mabibigyang linaw ang detalye ng pagkakapatay kay Christine dahil noong 2015, si Hoover ay nagpakamatay gamit ang lubid. Ang kanyang mga kapamilya ay nagulat sa resulta ng kaso at nagpaabot na lamang ng pakikiramay. Ang DNA ni Hoover ay nakuha ng mga awtoridad mula sa kanyang bangkay, at ang resulta ng autopsy at DNA test ay nagtugma sa DNA na nakuha kay Christine. Kung naging mas malawak at patas ang investigasyon noon ng mga pulis, malamang ay nadiskubre nila si Hoover bilang suspek. Masasabing tama ang hinala, dahil si Hoover ay pumupunta malapit sa biktima,
sumama pa sa paghahanap sa nawawalang bata, at dumalo rin sa libing ni Christine. Ang mga kasong kriminal laban kay Maureen ay isang trahedya hindi lamang para kay Maureen at sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa buong komunidad. Nabigo siya ng sistema. Siya ay isang inosenteng lalaki na inaresto, nasira ang reputasyon, ikinulong, at nahatulan. Namuhay si Maureen na may mantsa sa pangalan ng isang kakilakilabot na krimen sa loob ng 10 taon, kung saan 18 buwan nito ay sa loob ng bilangguan. Salamat sa modern technology, dahil kahit lumipas ang maraming taon, nabigyan pa rin ng linaw kung sino ang totoong may sala sa pagpatay kay Christine Jessup.